May mga hiwaga na hindi kayang ipaliwanag at nananatili na lamang tanong sa ating isipan. Habang naghihintay ka ng kasagutan, makinig ka muna sa mga maiksing kwento ni Kuya Bert. Friday the 13th. May mga magkakabarkadang itatago na lamang natin sa pangalang Tricia, Rex, Miguel, Sunny at Arnold. Sila ay mga high school students sa isang sikat na paaralan dito sa Bicol. Sa tagal nilang magkakasama, hindi nila akalain na may mangyayari sa kanilang nakakagimbal. Buwan ng Enero noon, nang nagkaroon ang klase nila ng kumpil. Pagkatapos ng kanilang kumpil ay agad tumungo ang magkakabarkada sa isang salon na pagmamay-ari ng pamilya ni Rex. Napagkasunduan kasi nila na pagkatapos ng kumpil ay pupunta sila roon upang mag-shooting ng ipapasa nilang proyekto sa Pilipino. Tol, adik ka ba? Horror yung genre natin tapos sa salon nyo mag-shooting? Natatawang sabi ni Arnold kay Rex habang papasok sila sa salon. Shh! Di naman kasi tayo dito mag-shooting. Doon tayo sa 3rd floor. Tamang-tama yung genre natin, sabi ni Rex. At inakbayan ng kanyang kaibigan. Kaya ako sa'yo tol sabi naman ni Miguel. Hi tita, sabi ni Tricia. Bati nito sa ina ni Rex. Itatago natin sa pangalan na Ella. Oh, hi Iha, sabi nito. At nakipagbeso kay Tricia at kay Sunny. Oh, ba't nga pala kayo nandito? Magpapasalon ba kayo? Tanong ni Ella sa mga bata. Actually, Mami, hindi kami nandito para magpasalon. Nandito kami para dun sa shooting namin. Doon sana kami mag-shooting sa abandonadong room doon sa may 3rd floor. Pagpapaliwanag ni Rex. Ah? Bakit dun pa? Anak, dun yun sa atin. Magpapaalam kayo kapag may tao, ha? Sabi ni Ella. Tumango naman si Rex. Nga pala anak, 6:00 na. May pupuntahan pa ako. So, ikaw na lang bahala magsarado dito. Aalis na kami nila bakla, sabi ni Ella. Sabay inabot sa anak ang susi at padlock ng salon. Sige po, kami na po ang bahala dito, Mami. Sabi naman ni Rex. O siya, mauna na kami. Huwag kayong masyadong magpapagabi ha. And Rex, again, huwag mong kalimutan i-lock dito, okay? Sabi ni Ella. Pagkaalis ng mami ni Rex ay agad pansamantalang sinarado ng magkakabarkada ang salon upang sa ganon ay hindi makapasok ang mga magnanakaw dahil iniwan nila ang mga bag nila doon. Rex, may daan ba sa likod? Tanong ni Sunny. Yup,
Kasi sa pinakataas ng building may stockan ng mga foods. Pero iba ang may-ari nun, kaya yun, may daan dyan. Pero hindi kami dyan dumadaan. Wow, astig! Ang dami pala dito pasikot-sikot, no? Sabi naman ni Sunny. Bagong lipat lang kasi sila Rex sa building na iyon, kaya hindi pa gaano alam ng kanyang mga kaibigan ng building na iyon. Napagpasyahan ng 5 na pumunta sa 3rd floor na sinasabi ni Rex. Gosh, ang creepy. Hagdanan pa lang. Takot na sabi ni Tricia. Kaya nga ito ang pinili kong setting ng shooting natin sabi ni Rex. Nang makarating sila sa kwarto na sinasabi ni Rex, Mga bata, anong ginagawa niyo riyan? Sabi ng isang matandang babae. Sa sobrang gulat ng 5 ay nagkamura-mura sila. Bigla na lang kasing sumulpot ang isang matandang babae. Lola, magsushooting sana kami dito para sa project namin, pagpapaliwanag ni Rex. Huwag na kayong tumuloy dyan dahil maaring magambala nyo sila, sigaw ng matanda. Guys, alis na tayo dito, nanginginig na sabi ni Tricia. Lalo na't isa sa inyo ay walang pananampalataya. Nanganganib kayo, dagdag pa ng matanda. Pero po, sabi ni Rex, ngunit hindi na siya pinatapos ng matanda. Kung ayaw niyong makinig, bahala kayo. Basta, binalaan ko na kayo, sabi ng matanda sabay umalis. Whoa! That old lady really scared me, sabi ni Miguel. Shut up, Migs. Mamaya marinig ka nun, sabi ni Sunny. Tol, sino yun? Tanong ni Arnold kay Rex. I don't know, maybe nagtagabantay siya doon sa taas. Pero don't mind her, maybe nananakot lang yun, sabi ni Rex. At binuksan ang pintuan ng kwartong pagsushootingan nila. Dahil walang padlock ay agad nakapasok ang 5. Sa pagpasok nila ay nagkaubo-ubo sila dahil sa alikabok ng kwarto. Oh my G, it's so dark here, sabi ni Sunny. Don't worry guys, sabi ni Rex. Sabay binuksan ang ilaw. Medyo malamlam na ang ilaw ng bumbilya pero sapat naman iyon upang mailawan ang buong kwarto. Wow, ang creepy, sabi ni Arnold, habang ginagala ang mga mata sa loob ng kwarto. Wala nang ibang laman ng kwarto kundi ang nag-iisang wall clock na nasa sulok. Nice look. Oh, nag-aandar pa yung wall clock, sabi ni Tricia. Sabay turo sa wall clock. Okay guys, mamaya na tayong umangha sa mga bagay na nandito. Let's start na, para hindi masayang ang oras natin. Oh Tricia, suotin mo na yung bloody gown mo, sabi ni Rex. Sabay inihagis ang costume kay Tricia. Scene 1. Papasok si Sunny sa room, then makikita niya si Tricia. Pakikisapin nila Arnold ang ilaw, then sisigaw si Sunny. Baka ilang cut ang nagawa nila. Paano ba naman kasi, minsan natatawa si Sunny kay Tricia, and minsan naman nalelate yung pagkikisap-kisap ng ilaw. Cut! Sabi ni Rex. Guys, kulang yung emotion nyo lalo na kay Sunny. Please, pakiayos naman. Scene 1 pa lang nagagawa natin. Naiirit ang wika ni Rex. Oh, back to the scene. Tricia, ba't nandyan ka? Halika dito. Siga ni Rex kay Tricia na
pinagmamasdan ng wall clock. Tik, tak, tik, tak, sabi ni Tricia. Hoy, ano na? Suway uli ni Rex kay Tricia. Ngunit hindi ito lumilingon. Dahil sa inis ay napamura si Rex. Ngunit napatigil ang lahat nang lumingon si Tricia sa kanila. Nakatingin ito ng masama kay Rex at may sinabi itong Latin word. Tricia, stop playing games. Ang creepy mo, sabi ni Sunny. Pero nagulat sila nang tumakbo ng napakabilis si Tricia at agad sinakal si Rex. Nagpumigla si Rex maigi. Buti na lamang at agad kinuha nila Arnold si Tricia. Tol, ang lakas niya. Tulong, Sunny, sabi ni Arnold. Ngunit hindi magawang lumapit ni Sunny dahil sa takot. Nagwawala si Tricia. Sumisigaw siya ng mga Latin words. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord. Nagsimulang magdasal si Sunny at sumabay na rin sa kanya ang apat. Itigil niyo yan! Wika ni Tricia na nananarak ang mga mata. Tumulong na rin si Rex at inihiga nila si Tricia sa sahig. Biglang nagsarado ang pintuan at namatay ang ilaw. Napamura si Arnold at nagsimula ng umiyak si Sunny sa sobrang takot. Tulong! Sigaw ng apat. La 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 la. Nakakatakot na kanta ni Tricia. At kasabay nito ang pagtawa niya. Pero ikinagulat nila ang biglang bumukas ang pinto at naroon ang matandang nagbabala sa kanila kanina. May sinabi itong hindi nila maintindihan at binuhusan ng holy water si Tricia. Hanggang tumigil ito sa pagwawala at tuluyang manghina. Bumukas muli ang mga ilaw. Sinabihan ko na kayo, ngunit hindi kayo nakinig, sabi ng matanda habang nilalagyan ng holy water ang noo ni Tricia. Sorry ho, sabi ng apat habang umiiyak. Umalis na kayo sa lugar na ito. Bago kayo umuwi, dumaan kayo sa simbahan at pabasbasan ninyo ang batang iyan at mga gamit na ginamit ninyo. Burahin nyo rin ang mga bagay na nakunan nyo rito, sabi ng matanda. Sinunod naman ng 5 ang bili ng matanda. Bago sila umuwi ay agad silang dumaan sa simbahan at pinabasbasan ang mga gamit at si Tricia. Ikinuwento ng 5 ang nangyari sa kanilang magulang, ngunit bigo silang mapaniwala ang mga ito. Ganunpaman, simula noon ay hindi na sila bumalik roon. Naging isang munting aral din ang
pangyayaring iyon kay Trisha. Simula noon ay naging malapit na siya sa Diyos, pati na rin sila Rex. Guys, naaalala ko, Friday the 13th pala nung alam nyo na. At oo nga pala, may sasabihin ako sa inyo. Nung araw na nasabihan ako, alam nyo, napunta ako sa lugar na napakainit. Nakakatakot ang lugar na yon. At ewan, pero ang pagkakaalam ko, impyerno iyon. Sabi ni Trisha nang minsan nilang nakasama muli. Kalimutan na natin ang nangyari, Trisha. Basta magpasalamat tayo sa Panginoon dahil buhay pa tayo. At i-promise mo sa sarili mo na hindi ka na babalik doon sa sinabi mong napuntahan mo, okay? Sabi ni Sunny. Sabay niyapos ang kaibigan.